Haji, sa puntong ito, makakapanayam natin muli via phone patch si Colonel Miguel Ocol. Sir, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po. Yes, sir. Kanina naputol po yung ating panayam sa inyo, no? Sir, matanong lang po namin, ang Amerika po ay nangako na magpapagamit din sila ng mga amphibious na sasakyan. Ano po ang gagawin nitong, paano po ito makakatulong? Ano pa? Yes, coordination din po sa Philippine Air Force. Gagamit din po ang Amerika na magpapagamit sila ng mga amphibious ships at amphibious vehicles sa tulong din ng Philippine Air Force. May ugnayan na po ba kayo? Well, kung maritime vessels, no, kagaya ng aircraft carrier, I think you're referring to that. Yeah. I would say that most of the coordinations with regards to the vessel is with regards to the vessel and its employment sa Philippine Navy po tayo, no? However, the air assets will be coordinated with the 2nd Air Division with regards to deconfliction ng ating operations. At saka ano yung mga requirements, kagaya ng ginagawa namin dito sa Villamor with the US Forces, is that kung ano yung mga requirements na pwede namin pagtulungan, pinagtutulungan namin. Sir, matanong ko naman po yung aircraft ng carrier or yung mga airstrike ng Amerika na i-deploy din po dito sa Pilipinas, na nagkaroon na po ba ng coordination sa inyo kung paano po ito makakatulong? Yung mga in-identify po nilang air assets are non-combat air assets, kagaya po ng helicopters, transports, and the like, ano. It has been coordinated already in the site sa 2nd Air Division. Po. Colonel Ocol, si Haji Kaaminyo po ito. Okay, Haji. Opo. Colonel, ito po bang kumusta na po ba yung biyahe po dyan sa may Villamor Air Base? Nakakailang balik o ilang biyahe na po ba tayo patungo sa mga affected areas po? In a particular day, siguro mga 2 to 3 ang frequency natin for the Philippine Air Force, and around 4 to 5 dun sa kabilang side, no, sa US Forces. But suffice it to say, ito po yung mga factors na that will speed that up or magpapabagal niyan. Number 1, yung turnaround time dun sa area. Number 2, yung personnel na sasakay or yung relief goods na dapat nandito na. Opo. Colonel, I believe meron po mga chance passengers na naghihintay dyan sa may Villamor Air Base. Meron po ba kayo mga civilians or mga chance passengers na isinasakay po sa aircraft? Okay, as of now, per guidance from higher, hindi pa po tayo nagsasakay ng civilians, no, in general. For the reason being that the people in the affected areas are asking for the items that we are transporting or the personnel that we're transporting. And this is very important, that the food items, the medicines, the equipment na kinakailangan dun sa area, and the security personnel that needs to go there, yun po yung pinaprioritize ng both forces. Opo. Colonel Ocol, gaano po karami o ilan po ba yung kapasidad ng isang aircraft? Ano po yung mga nilalaman po nito na dinadala po ng ating mga aircrafts? Well, ang maximum passenger load natin kung talagang pupunuin natin for safety will be about 170. Pero kung dasamahan natin ng cargo yan, mababawasan na po yan. And kung imamax naman natin ng cargo, that's about 17,000 pounds. No? So, kung lalagyan din natin ng tao, the more cargo na ilagay mo, the less tao masasama mo. So, I think it's a mix both. Opo. And Colonel Ocol, I believe meron pa pong mga airports na hindi pa rin po operational as of now. So, hanggang anong oras po tayo magbabiyahe ng mga relief goods o ng mga assistance po natin para sa mga victims? Okay. With regards, I just have to defer to the others because I have to get back to you on that. I'm not quite sure. But as for Tacloban, well, day capable lang po siya. Wala siyang navigation instruments and navigation equipment and lighting, ano. So
from Villamor here, ang cutoff time natin is 3:30. So we don't go beyond 3:30, no, Opo, in for, the afternoon to operate. Now, out of Tacloban, hanggang may usable daylight, nakaka-take off naman tayo. And then going back to here or Mactan, that's easy because kompleto ang navigational aids dito. Yes, sir. Meron pong tinutukoy kahapon si DOTC Secretary Emilio Abaya na meron ng mga 8 30 planes na pinahiram ang US Air Force. Pero bukod po doon, meron din daw ipapahiram ang bansang Australia naman ng mga air assets sa atin. Nakarating na po ba sa inyo ito? Nakarating po sa amin and nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. With regards to deconfliction. Ito po ang importante nating pag-uusapan. Kung paano po natin masisynchronize ang tulong. Damihan man natin ang papasok, kailangan pong planuhin natin at pag-usapan natin. So yan po ang ginagawa namin dito sa airside, lalong-lalo na sa una nang nagko-coordinate ngayon ang US Air Force at saka ang Philippine Air Force. Ang US Forces at saka ang Philippine Air Force. Part niyan ay nakikipag-coordinate din po tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. And then part po niyan is nakikipag-coordinate din po tayo sa people on the ground, lalong-lalo for example sa Tacloban. So, we really welcome the aid that comes from the agencies. Pero kailangan lalo-lalo for safety's sake na mag-uusap kami. At nag-uusap naman po ang planners with regards to this. Okay, sir. Day 6 na po tayo simula nung mangyari itong bagyong Yolanda. At I'm sure sa unang araw pa lang nung nangyari yon, may mga plano na kayo kung paano makakatulong ang Philippine Air Force sa pag-deliver ng mga relief packages. Pero kahapon po nagpahayag ang Pangulong Aquino na pinabibilisan yung delivering ito. Meron po bang pagbabago sa mga planong yon? Based on that order, lalong-lalo na po based on that requirements, sinisigurado po namin na talagang yun yung kailangang mapapunta doon. Kaya nga yun po ang aming pinapakiusap. Gaya po ng sagot sa inyong tanong earlier, hindi muna po tayo nagsasakay ng mga non-essential items or equipment or personnel that wants to go to the area. Kaya this will speed up our delivery kasi siguradong ang dinadala lang namin doon yung kailangan na dalhin. Kautosan po nga yan ng Pangulo, no? Meron po bang pagbabago sa frequency o yung dami ng biyahe? Gaya ng in-explain ko sa inyo kanina, ang frequency at dami ng biyahe would depend on the capacity of the airports or the airport or the airport like in Tacloban to receive the aircraft. Even though marami po yung aircraft, pero yung paliparan po ay maliit or congested or ang turnaround is hampered by the people moving around in the terminal area. Yan po ay mga showstoppers kung sabihin o kaya yan ang nagpapabagal. Opo. So, kagaya po ng sinasabi po namin, nakikipag-ugnayan po kami sa Civil Aviation Authority of the Philippines at ang planning po namin ay inaayos pa namin para siguraduhin namin matugunan po namin ang order po sa amin para mapabilis. Opo. And Colonel Ocol, last question na lamang po. Kanina nabanggit po ninyo na up to 3:30 yung inyo pong biyahe patungo sa mga affected areas. Ang sinasabi ko po ay po sa Tacloban. Sa Tacloban po. So, mag-resume po siya ng what time po kinabukasan, sir? 4:30, naglo-load na po kami. 5 o'clock take off na po yung aircraft. Okay, with that, maraming salamat po, Colonel Miguel Ocol ng Philippine Air Force. Yan nga si Colonel Ocol, Audrey. Tuloy-tuloy pa nga rin yung kanilang isinasagawang relief